Agad na binuhat si Melva. Sa kabiglaan naman ni Melva sa ginawang yun ni Chris ay hindi niya maiwasang mapatili. "Chris!" Dali niya. Natawa naman si Chris sa reaksyon na iyon ni Melva sa kanya maingat na inihiga sa kama. Saka muling hinalikan ito. Tinugo naman iyon ni Melva ngunit nang maaalala ang anak ay agad siyang bumitaw kay Christian. Nagad namang napansin ang huli. "Paano ang anak natin? Baka hindi kaya ni Yaya. Baka..." "Shh!" Aniya, sabay lagay ng hinlalaki sa tapat ng bibig ni Melva. "Relax ka lang dahil nasa bahay na si Manang at si Baby. Safe sila doon. At binilin ko na sa private nurse ni Papa ang routine ng pagpapainom kay Baby." Pagpapakalma ni Christian kay Melva. Walang nagawa si Melva kundi ang payapain na lamang ang sarili. Basta mahalaga, maayos ang kalagayan ng kanilang anak. Muli niyang nadama mga labi ni Christian sa kanyang labi at nang tingnan niya ito, nagtama ang kanilang mga mata. Nangungusap at hindi malaman kung anong sasabihin ngunit hindi na napigilan ng mga damdamin. Ipinagkanulo na sila ng kanilang mga kilos. Muling naglapat ang mga labing sabi sa isa't isa hanggang kapwa na sila hubad sa ilalim ng kumot. Kapwa pinapadama ang pag-ibig sa isa't isa. Masarap ang pakiramdam na iyon ni Melva. Pakiramdam na sa piling lamang ni Christian niya matatagpuan. Buong akala niya hindi na mabubuo pa ang pamilyang pinananabikan ngunit maswerte pa rin siya. Dahil sa piling niya ni Christian, ang lalaking nagbigay pag-asa sa kanya sa salitang pamilya na ninakaw sa kanya noong siya ay nagdadalaga pa lamang. Hindi niya napigilang mapaluhan noong matapos ang isang mainit na pagniniig nila ni Christian. Luha na tanda ng malabis na kaligayahan. "What's wrong? May masama ba sa'yo?" Alalang tinig ni Christian ang bumasag sa kanyang kamalayan. Agad siyang napaangat ang titig. Nakatingin pala ito sa kanya. Agad na pinahid ang luha at umiling. Ngunit baka sa mukha ni Christian ang pag-alala. "I know there's something bothering you. Tell me." Engganyo nito. "Nothing." Giit niya na mas lalong nagpatitig sa kanya si Christian. Tila inaarok kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Kaya wala na siyang nagawa kundi ang sabihin ang nasa loob niya. "Masaya lamang ako dahil naririto ka. Kayo ni Baby, nung nalaman kong tuluyan na akong iniwan ng mga magulang ko, akala ko mag-isa na lamang ako. Pero nung dumating kayo, nagkaroon pa ako ng dahilan upang mabuhay." Tura niya habang muling bumalong ang luha sa mga mata niya. Mabilis na niyakap ni Christian si Melva. Niyakap niya ito upang ipadama rito. May pamilya itong maituturing na hinding-hindi nila ito iiwan. "Naririto lang kami ng anak natin. Ang pamilya ko ay pamilya mo na rin." Bulong ni Christian sa kaninamnam ang ligayang dulot ng tuluyang pagiging bukas ni Melva sa kanya. Sa bisig ni Christian nakatulog si Melva. Habang pinagmamasda ni Christian ang magandang mukha ni Melva ay hindi niya maiwasang mapangiti. "Pamilya lang ang meron ako, Melva. Pero ikaw, binago mo ako. Ikaw ang nabigay sa akin ng direksyon upang itama ang mali kong nagawa sa buhay ko. Salamat." Usal niya sa payapang mukha ng babaeng kayakap. Tunog ng cellphone ni Christian ang gumising sa kanyang pagtulog. Maging si Melva ay nagising na rin. Madilim ang buong paligid at batid niyang malalim na ang gabi. Bigla tuloy siyang kinabahan dahil baka may nangyaring masama. Agad namang dinampot iyon ni Christian. "Christian!" Masiglang tinig ng isang lalaki sa kabilang linya. "Yes?" Di siguradong tura ni Christian. Sabay layo ng cellphone at tingnan ang kung sinong tumawag. Tumawag na sa kabilang linya. "Ang Tito Bernard mo ito." Natatawang tinig ng lalaki sa kabilang linya. Nang malaman kung sinong kausap, pinapangiti siya. Matagal na niyang hindi nakikita ito dahil nag-migrate ang buong pamilya sa Canada at sa alaala niya ay 2 taon na mula nang huling nakita ito. "O Tito, napatawag po kayo." Tanong rito. "I have good news for you, iho. At sa papa mo. Naaprubahan na dito ang legalization ng paggamit ng gamutin nyo. Legal na kayong makakagamit as medication." Masiglang tura ng tiyuhin. Sa kabilang parte ng kamay, hindi mapakali si Melva sa nakikitang reaksyon sa mukha ni Christian. Mukhang may nangyayaring hindi maganda. Gustuhin man niyang alamin, agad ngunit hindi pa nito binababa ang tawag. Mas lalong kinabahan ng biglang matigilan si Christian sa tila naiiyak. "Talaga, Tito?"
Kilalas nito. Oo, kaya kung ako sa inyo sumunod na kayo rito. Para naman hindi na kayo parang kriminal dyan na nagtatago. Para lang hindi lumalamang ang sakit ninyo. Dito, legal na. Anito? Bueno, magpapaalam na ako at malalim na gabi dyan. Masaya lang akong ibalita sa iyo ito. Dahil kakarinig ko lang sa balita. Dagdag pa nito. Nang ibinaba ni Christian ang tawag dito ay agad na itong dinaluhan. Anong nangyari? Agad na tanong nito. Lumingon ito sa kanya saka ngumiti ng muli ni tila maluha-luha. Ang Tito Bernard ko ang tumawag. He informed me that Canada was legalizing for medical purposes. Masiyang balita rito ngunit may pag-alinlangan siya dahil baka hindi sumang-ayon si Melva sa nais mangyari kapag kinasal na sila. Talaga? Tipid na tura ni Melva. Anong plano mo? Tanong pa. Tumingin ito kay Melva. I don't have plans yet, pero alam mo ang kondisyon namin ni Papa. Baka, hirap na dugtungan iyon. Alam na ni Melva ang nais nito mangyari. Handa naman siya magsakripisyo para dito. Nagawa na niya makipagsapalaran para sa kaligtasan nito noong may transaksyon ito. Mabuti na siguro yun dahil iyon ay legal naman na. Niyakap ni Melva si Christian tanda ng pagsuporta dito. Tumingin sa kanya si Christian at ngumiti siya. Nakitang naguguluhan ito sa kanyang ginawa. Paano kung hilingin ko sa handa akong gawin ang lahat para sa iyo at sa magiging pamilya natin? Oo, Christian. Handa akong sumama kung hihilingin mong magpunta tayo ng Canada. Tura niya. Nakitang ngumiti si Christian na matamis. Mahal na mahal kita at ayoko na mawala ka pa. Kaya kung doon ka mapapabuti, doon din ako. Anya kay Christian dahilan para muli ay halikan siya ng lalaki. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagdarag sa init ng mga katawan. Muling pinagsaluhan ng isang mainit na tagpo. Naging mabilis ang preparation ng kanilang kasal dahil sa tulong na rin ni Rebecca. Masaya at maayos itong kasama sa tuwing inaayos nilang kanilang kasal. Sa kabila ng kalagayan ay sinigurado nilang maayos ang kalagayan ng kanilang anak. Maging ang mga magulang ni Christian ay malugod silang tinutulungan ng mga ito lalong-lalo na sa pag-aalaga kay Sebastian. Kabilis ng panahon, heto na sila, nakaupo sa loob ng kanilang silid habang nakaharap sa isang full body mirror. Tita, tinig ni Diana sa kanya. Paglingon ay nakitang hawak nito ang pulumpo ng mga bulaklak. From now on, you can call me Mommy too. Tura nito. Ngumiti ang dalagita sa kanya. Opo, Ti. Mami pala. Anito, saka sila nagtawanan saka iniabot ang inaabot nitong bulaklak. Suot nito ang bridesmaid gown habang siya naman ay suot ang kulay krema na wedding gown niya. Si Diana ang bunga ng unang kasawian ng kanyang magiging asawa at buong puso niya itong tatanggapin dahil batid niyang doon natuto si Christian. Minsan sa buhay natin, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin lubos isiping nagawa natin, ngunit may pagkakataon namang magbago. Mami, alanganing tinig na Diana. Muling nilingon ito at nginitian. Salamat po. Anito, salamat saan? Kunot noong tanong nito. Sa lahat. Alam ko pong ikaw ang nagpabago sa pananaw ni Daddy. Dahil sa'yo unti-unti niya akong tinanggap sa buhay niya. Wala akong ibang hinangad, kundi ang makasama at makilala siya na mabuti. Nito, hinawakan niya kami nito. Ginawa iyon ng daddy mo. Dahil batid niyang nagkukulang na siya sa'yo. Ano man ang mangyari, mahal ka ng daddy mo. At naririto ako para mahalin ka rin. Aniya sa ngumiti at pilit na hindi maiyak. Naku, masisira ang makeup ko nito. Aniya sa ngumiti kay Diana. Ngumiti rin ito. Oh no, girl, ang makeup mo. No time for retouch. Ang maarting palatak ni Rebecca na nasa pintuan na pala. Napangiti siya rito, halos 2 buwan pa lamang mula na makilala ito ay tila kay tagal na nilang magkakilala. Dahil sa maganda nitong ugali, very friendly at malakas ang sense of humor. Naku, dali na. At kanina pa sila naghihintay. Pakakalain ng groom na hindi ka nabababa. Anito? Kabilang kwarto naroroon si Christian kasama ang kanyang best man. Habang sinusot ang tuxedo ay hindi niya maiwasang mapangiti kasabay ng pagharap sa kaibigan. Paano ba yan? Sa pangalawang pagkakataon,
Papatali ka. Sana sa pagkakataong ito tama at maayos. Hangad kong kaligayahan mo, dude. Good luck. Ani ng kaibigan sabay tapik sa kanyang balikat. Ikaw, wala ka bang balak sumunod? Ang baling na tanong rito. Ngumiti ito. Tingnan natin. Makuhulugong wika na kunwari inayos ang bawtay na niya. Mahal na mahal niya si Melva at hindi niya hahayaan na masira yun dahil sa kanyang karamdaman. Mahirap pero handa na siyang lumaban. Kung noon ay nagpatalo siya sa temptation ng bawal na gamot, ngayon handang-handa na siya para sa sarili, sa magulang, kay Melva at lalong-lalo na sa mga anak. Pinasadahan pa niya ang itsura sa salamin at ng maayos ng kanyang kasuotan ay sinipat ang orasang pambisig. 10 minuto na lamang magsisimula ng kanilang kasal. Nasa isang beach resort sila sa Batangas. Doon nila napiling idaos ang kanilang kasal ni Melva. She dreamed to have a beach wedding and he will do everything para sa babaeng pinakamamahal. Excited na siya makita ito suot ang wedding gown nito. Ready? Untag ni Cesar sa kanya. Yup. Agad na tugon. We have to go. Jahe naman kung mauuna ang bride, diba? Kahit beach wedding dapat ikaw pa rin ang mauna. Natatawang wika ni Cesar. Natawa na rin siya sabay palabas ng silid na kinaroroonan. Pagbaba sa reception ay agad silang sinalubong ang ilang kawani ng resorts at giniya sa lugar kung saan naroroon ang mga pamilya, kamag-anak at ibigang dumalo. Agad siyang sinalubong ng kanyang mga mama habang aki-aking anak niyang si Sebastian. Agad niya itong binuhat at inayos ang cute na cute nitong tuxedo na replika ng kanyang suot. Nakitang masiyang-masiyang kanyang anak. Naku, kanina pa iyang malikot. Parang tuwang-tuwa dahil ikakasal na mga magulang. Sad naman ni Manang na nakaalalay sa bata. Sa gilid ay nakaupo naman ang kanyang papa. Nakangiti ito dahil hindi pa masyadong makagalaw ang kalahati nitong katawan. Batid nitong masaya ito para sa kanya. Na magsimulang tumunog ang isang kantay napalingon siya sa pinanggalingan. Lahat ay napalingon at doon ay nasumpungan ng pinakamagandang babaeng naroroon. Isang babaeng suot ang kulay kremang gown habang hawak nito ang isang bouquet of flowers. Kasabay na malamyos na tugtog ng Awiting for 1,000 Years ni Christina Perry ay ang simula ng hakbang ng babaeng pinananabik ang makita ng sandaling iyon. Hindi man maliwanag ang mukha nitong sumisilip sa belong nakatabing roon, ay makikitang nagniningning ang mga mata nito at ang labing ginuhit ang isang matamis na ngiti. Sa likod nito ay sumilip ang masiyang mukha ng anak na si Diana at mabilis na pumwesto kasama ang ilang abay. Ngunit hindi nawala ang mata kay Melva na ngayon ikasama na ni Manang. Tila bawat takbang ng paa ni Melva ay nakaapak sa alapaap. Kung noon ipangarap na lamang yun, ngayon ay natupad na niya. Masasaya ang lahat ng mga taong nakatingin sa kanya at tila magnetong hinatak ni Christian ang kanyang pansin. Napakagwapo nito sa suot nitong tuxedo at mas lalong nagpapaligaya sa kanya ay ang kalong nitong anak na si Sebastian na carbon copy ng ama nito. Wala na siyang mahihiling dahil naririto na ang pamilyang matagal na niyang pinangarap. Sa pagtapak sa tapat ni Christian ay tuluyang bumagsak ang kanyang luha, lalo na nang halikan siya ng mama nito at ng papa nito. Saka tuluyan siyang inasistihan nito papalapit sa ginawang altar sa beach na yon. Napakasiya ng sandaling yun dahil kasama na niya ang lalaking pinakamamahal at alam niyang sa pagsasama nilang iyon ay simula ng pagsasamang pagtitibayin ng pagmamahal sa isa't isa. I love you, bulong ni Christian sa kanya. Alam niya yun dahil na ramdam niya. Maging nang tuluyan silang pagbigkisin sa ngalan ng batas ng tao at sa mata ng poong may kapal. Their wedding was so solemn. Lahat ay masaya sa kanilang pag-iisang dibdib. At ang hindi inaasahan ay napasigaw pa siya nang sabihin ng pari na nagkasal sa kanila ang salitang "You may kiss the bride" at bigla siyang yapusin ni Christian dahilan upang mapaliyad siya kasabay ng pag-abot nito sa kanyang labi. Masigabong palakpakan at sigawan nasa ginawang iyon ni Christian. More! More! Sigaw ng ilan na sa pangunguna ng kanilang wedding coordinator na si Rebecca at ni Diana na tuwang-tuwa. Masiyang lahat kahit tapos na ang seremonyas ng kasal, habang masiyan nilang tinatulunto ng daan patungo sa reception nila na sa kabilang panig lamang ng kanilang pinagkasalan
ay inihagis ni Melva ang bulaklak na saktong nahagip naman ni Cesar na hindi inaasahan yun. Nagtawanan silang lahat. Dahil very unusual na sa isang lalaki pumunta ang bouquet na agad nitong ibinigay kay Alexa na katabi nito. Mas lalong umugong ang lahat dahil doon, kaya napuno ng tuksuhan ang kanilang resepsyon. Dahil mukhang hindi na wedding coordinator ang gagawin ni Rebecca, kundi matchmaker ni na Alexa at Cesar. Dahil sa pagod sa nagdaang araw at sa araw ng kasal nila, ay pinasya nilang maglagi na muna sa hotel resort na iyon. Masarap ang pakiramdam ngayon na asawa na niya si Christian. Hindi na kagaya ng dati na medyo awkward siya. Magkahawak kamay sila habang naglalakad sa dalampasigan habang papalubog ang haring araw. Ang bestidang suot ay malayang tinatangay ng malamig na simoy ng hangin habang si Christian naman ay nakangiting inaalalayan siya. Babe? Yes? Thank you. Sa dito. Lumingon si Christian kay Melva. Thanks for what? Mang natanong nito. Thanks for everything dahil sa iyo naramdaman ko may pamilya ako at may taong handang gawin akong mundo. Aniya. Lumapit si Christian sabay hawak ang magkabilang balikat niya. Kasabay ng pagsapo ng mukha niya at sa tuluyang paglubog ng araw ay hinalikan siya nito sa noo saka sa labi. Saka siya nakbayan nito at muling pinagpatuloy ang pagtalunto ng malawak na dalampasigan. Christian. Tawag nito sa buong pangalan nito. Yes, my dear Melva Ocampo Arsenio. Tugon na rin ito sa buong pangalan nito kasama pang ipelido. Napangiti siya. Umikot at humarap sa asawa. Kinalawit ang dalawang braso sa leeg nito habang ang kamay naman nito ay pumulupot sa kanyang leegan. Habang sa paa ay ramdam ang panakanakang paghampas ng alon. Kagaya ng karagatang ito, ang pag-ibig ko'y walang hangganan. Handa akong sumabay sa alon. Handa akong languyin maging ang pinakamalalim na parte. Basta ikaw ang aking sasagipin. Mula ng gabing pinasyo kong ibigay ang sarili ko sa iyo, hinanda ko na rin ang aking sarili sa lahat ng posibilidad. Mahal kita at gagawin kong lahat para sa iyo. Madamdaming turan kay Christian. Napangiti si Christian sa sinabing iyon ni Melva. Hindi ko man maipapangako ang mga bituin sa iyo, pero handa akong ibigay ang langit sa aking sariling pamamaraan. Maikli pero puno ng pagmamahal. Turan ni Christian saka muling pinagsaluhan ng isang matamis na halik. Maingat siyang binuhat ni Christian saka tinalunto ng daan patungo sa isang cottage na nirantahan nila. Matapos ang isang taong preparasyon ay tuluyan na nilang nilisan ng Pilipinas upang sa Canada manirahan sa bansang handa silang tanggapin, bansang legal na makakagamit ang tanging gamot na pansamantalang nakakalunas sa kanilang karamdaman. Habang nakasilip sa bintana ng kanilang bahay at sa pagbagsak ng mga snow ay nararamdaman niya ang pagyakap sa kanyang likuran, kasunod ng dalawang anak na yumakap sa kanyang magkabilang binti. Napakabilis ng panahon. Halos 2 taon na pala silang masayang naninirahan sa Edmonton, Canada, kasama ang pamilya ni Christian at si Manang. Mami, happy birthday! Masiyang bati ng panganay na anak na si Sebastian, habang masiyang pumapalakpak ang bunsong anak. Saka sumulpot si Diane habang bitbit ang cake sa likod ay kasunod ang mama at papa ni Christian at si Manang. Napayakap siya sa asawa. Happy birthday, babe! I always thankful to God that He gave me the best girl that I could have. Wala na akong mahihiling pa. Wika ng asawa. Kasabay ng halik nito sa kanyang labi. Kahit na sinong babae, wala nang pagsidla ng tuwa kung masaya at kontento ka na sa buhay. Madagdagan pa man ng madagdagan ng kanyang edad, hindi mababago noon ang ngiting gumuhit sa kanyang mga labi. At sa araw na yun ay isang sorpresa ang kanyang ibinigay sa pamilya. Saka inilabas sa busang isang pitikit. Agad na kinuha iyon ni Christian. Nanlaki ang mga mata nito nang makumpirma. Oh yes! Malakas na sigaw nito. I knew it! Anito na nagdiwang. Isa na namang blessing ang dumating. Buntis siya. Mabilis yan itong binuhat sa kamasuyong hinalikan. Thanks babe. I love you so much. Naiiyak na wika ni Christian. I love you more. Anya sa kamasiyang pinagdiwang ang masiyang sorpresang iyon ng buhay nila. Salamat po sa sumusuporta sa Metic Stories at pag-antabay sa story ni Melva at Christian. Hanggang sa muli po!